Hello mga ka-farmlat, ayan magandang kaliwanagan po sa inyo lahat. Ayan meron po tayong 115 hectares na nahati sa tatlo, 66, 46, and 3 hectares. New galat pala yan po yan, tabing kalsada, tabing ilog, may source ng kuryente, tabing dagat at may lawa. Ayan, so ang ganda po nito mga ka-farmlat, napakalapit po sa bayan. Ayan, nahati po sa apat na maglulukad yung 66 hectares yan. Yung 46 may dalawang maglulukad, ayan nandyan po yung information. And 2 kilometers lang po yung distance dito sa bayan, pero pag magdadrive tayo by car, mga 6 kilometers distance po. So sa ayan, source sa mga ng naghahanap po kuryente, ng malaking ayan cat, lang naman po. ayan, tara, pasyalan nyo po. Tagkawayan, Quezon po ang location natin. At kung dadrive nyo po ito, mga 6 hours drive po yan from Manila. Ano po? Ang Tagkawayan, Quezon po ay huling bayan po ng Quezon. Ayan. So, ayan mga ka-farmlat, intro muna tayo. And maraming salamat po sa lahat ng supporters, subscribers po natin. Ingat po kayo lagi. Ayan, sa mga nag-inquire, ayan po yung ating Facebook, FB page, WhatsApp and Viber. Mahina po ang signal ko lagi, pero sa Viber, WhatsApp po and Messenger, dun po ako active. Ayan. Ayan mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. Ayan. Kaya po tayo nandito dahil may nagpapahanap po sa ating buyer na malaking cat. So, ayan. Ito ma'am, nandito po tayo ngayon sa 66 hectares na palayan na tabing kalsada dito po sa Tagkawayan. So ito po ay ito yung boundary niya, para siyang ilog. Hindi po ito natutuyuan ano. Okay. So sako po yan, yung palayan na yan. So ibig sabihin, yan po ang source ng tubig ng palayan. So sa source ng kuryente, ayan lang naman po. Sa kalsada, ito po ay may frontage na halos 280 meters. dahil ito po ay 66 hectares at may layo sa bayan na siguro po mga 6 kilometers na sa bayan. Yan. So ito po yung sakop niyang palayan. So hanggang dun po yan. So tansya ko po ang palayan nito ay may sukat na 2 hektarya or 3. Sakop po yan hanggang dun po sa bundok na yon, sakop po yan. Ayan, may mga bayabas, may mangga. Ayan po ang lukaran nila dito. Ayan, marami pong ninyog dyan. Ayan, so ito pwede nyo rin ayan po yung tubig punta sa palayan. Ayan. So pwede nyo rin lagyan ng baka po ito. Ayan mga ka-farmlat, nandito po tayo sa kabilang dulo ng property. Ayan, ito yung hangganan po niya. Cemented po pala dito, cemented road na. Yung property po itong left side. Ayan. So bali total of 115 hectares, isang 66 hectares, isang 44 hectares at isang 3 hektarya na tabing dagat po. Ayan, ayan. Sako po yan, may mga tanim pong mangga dyan. So parang may daanan dito ano? Ano tong daan na to kuya? Barangay road din pala to. May santol po dito. May dalandan, ayan, darangita po yan. May creek. Ito yung creek. Good looking po ang property, ayan, maganda sa mata. Ayan. So maganda tong i-develop kasi marami pang portion na magandang taniman ng mga prutas. And ganda po niyan kung operated ang fish pan, ang ano po niya, ang palayan. Ito sa sa maraming prutas. Yung nakita niyo pong bahay yung sa loob, yan po ay yan po yung maglulukad dito. Ayan. So yung tagapamahala. Ayan. Ay mga ka-farmlat, binabaybay natin itong daan na to sa loob mismo ng property. So mukhang pag maraming harvest po,
pinapasok nila yung sasakyan dun sa loob para pag mag-harvest, hindi mahirapang maghakot. Ayan. May bukod sa tabing kalsada, may daan din naman dito sa paloob ng lote. Focus pa. Pag na-harvest doon sa loob, dito na daan. Ayan, tama-tama po yan sa mga company, yung naghahanap ng mga malakihan, yung paglalagyan ng solar. Pero sayang po, sayang ang property, sayang. Maganda pong i-preserve as maging farm lang talaga. Kasi sayang po yung ganda ng ambience ng property na may experience po sa property yung probinsya talaga. Kagandahan po dito, ayan, ang niyugan po dito, mga takaran pa, pakinabangan pa ng matagal. So nandito po sa loob ang kakapalan ng niyog dahil yung bukana po ay palayan. Yung kalsada, ayan, papasok pa yan hanggang doon sa kaloob-looban ng property. Yun po ang kagandahan sa property. Kahit malawak siya, kahit sobrang laking property, may kalsada naman po papasok. Ayan. So, maganda naman po yung structure ng lupa. Yung mga bundok niya, hindi ganun katatarik. Ayan. Sige. Bali, yun yung pagitan yung likod niyan, kalsada na. Ayan. So, dito kami pumasok. So, estimated frontage po niyan, mga 250 to 300 meters. Basta likod niyan, kalsada, yan, punta po tayo dyan. So, ito po ma'am yung frontage niya. So, mula dito hanggang doon sa hangganan na pinagalingan natin kanina, mga 250 to 300 meters po yung front line. And ang kagandahan po, dito may crossing po. Ito po yung kalsada naman, papasok sa loob ng property. Mahaba po yan hanggang kaloob-looban ng property. Itong daan na to. Dahil pag nag-harvest po, so yan, pinapasok dun yung sasakyan. Kasi napakarami pong na-harvest nitong property ito. Ayan, sakay po tayo ng motor. So, lahat po na nadadaanan dyan sa yung left side na yan, yan po ang sakop ng property, yung frontage. Hanggang dun po sa unang part ng video, dun tayo pupunta. Kasi pabalik na tayo. Nag-angkas lang po tayo dahil sad to say, na-flat yung motor namin dyan. Ayan. Pero so far, ang ganda po ng property. So, ang 66 hectares po ay tax declaration, yung 46 hectares ay title. Ganun din po yung 3 hectare. So, yun po yung dokumento ng property. Ayan. So, malapit na. Medyo pagpasensya nyo po yung video natin. Masakit pala sa mata. Ayan. Ito naman po yung portion ng 3 hektarya. So, hindi ko po narating to. Pinasa lang sa aking picture. Yan po yung itsura daw ng dagat dyan. Kulang ang picture, pero dyan daw po magkakaroon ng access ng sasakyan. Ginagawa na daw po. Po sa Google Map, dito po tayo nag-umpisang mag-video. Ito yung Barangay Road. Nandito po tayo nun. Ayan. So, dito po kami nag-drive. So, ang frontage po pala nito. Matatansya natin. Ito po yung sakop niyang tabing kalsada. Ayan. Bali, 280 meters pala po yung tabing kalsada niya. So, nasa bungad yung palayan. Then, ito po yung road naman ng property po pag nag-harvest po. Sa laki po ng property na yan, dito po pinapasok ang truck or jeep. Ayan. So, ito po yung bungad niyang palayan. Ayan. Palayan po yan. Nyugan po yan. Tas yan, nyugan pong makapal yan. Sako po yan. Ito po yung sako po naman na sinasabing lawa.
Ayan, na pwede mong lagyan ng fish pan po ng tilapia, hito, dalag. Ayan. So, bali 112 hectares po yan. Tapos, merong 3 ektaryang tabing dagat na binebenta. Bukod po ang papel niyan. Bali, yan po ay meron daw pong 100 meters na frontage. Tapos, kaya lang po nasa 250 po per square meter yan, yung 3 ektaryang tabing dagat. Yan. Pero ito pong buong 112 hectares, yan, nagkakahalaga po yan ng 60 pesos per square meter. Ayan. So, malapit lang po yan sa town proper. So, hindi natin masyadong mapakita. Baka po i-locate ng iba. So, malaking property po ito. So, baka magalitan po tayo nung may hawak nito. So, ayan, para hindi po malocate. Kumbaga, privacy po nung kasamahan po nating agent na nagturo po nito. Ayan. So, ayan mga ka-farmlat, at least nakita nyo po via Google Map View. Ayan. Ayan mga ka-farmlat, hanggang dito lang po yung video natin. And maraming salamat po sa lahat. And dagsang biyaya po, ingat po kayo lagi at ingatan po ang sarili. Ayan. Thank you po.